Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailanman. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailanman. Umawi tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan. Magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailanman. Umawi tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan. Magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Mahal tayong lahat, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Good morning, Jesus! Mahal tayong lahat ni Jesus. Mahal ka ni Jesus, Dave. Thank you, Lord, sa magandang umaga po. Mananalangin po muna tayo ulit, mga kapatid, bago po tayo magsimula. Lord, maraming salamat sa nagdaang linggo na ipinagkaloob mo po sa amin, Lord. Full of blessings, full of your presence. Salamat po sa proteksyon na binigay niyo po at sa kalakasan ng katawan sa mga kapatid namin na may trabaho na po, nakalipas ang buong linggo na sila po ay maayos. Maraming salamat po for this day na ipinagkaloob niya na naman po sa amin upang minsan pa, Lord, makarinig na naman po ng iyong magandang balita. At sa mga kapatiran po namin na nasa biyahe ngayon, kayo po ang mag-ingat sa kanila, pati po yung mga kapatid namin na nasa trabaho, Lord, ingatan nyo rin po sila hanggang makabalik po sila sa kanilang bahay. At manguna po kayo once again sa aming live streaming na ito, Lord. Manguna po kayo sa aming lahat at mangusap sa lahat po ng mga nakikinig. Speak, Lord, we are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Great Saturday sa ating lahat. This is a great way to end the week, mga kapatid. Kay Lord pa rin. Inumpisahan natin ang linggo natin na kay Lord. Tatapusin natin ang linggo natin ng kay Lord pa rin. Ano po? Ang ating VOTD po, Psalm 46 verse 10 pa rin tayo. Yung pong be still. At ito na po ang pinakahuli niya dun sa series po ng ating Psalm 46:10. At ang recap ulit tayo, mga kapatid, tandaan po natin that the Lord is not always found in a busy life. Ang akala lang natin, pag marami tayong ginagawa para sa Panginoon, na kay Lord na tayo. Hindi naman po ibig sabihin yung kaagad. Kasi po, oftentimes po, the Lord is found by one still soul. Yung kalmado at yung nananatiling, ano ba yung still sa Tagalog? Permes? Nakapirme? Panatag, yun, mas maganda yun, yung kay Sister Beng. Sa isang soul na panatag na naghihintay at nakikinig sa Panginoon. Sa isang soul, one that is not worried by
others' opinions o kaya hindi siya worried dun sa pace of life na nandoon siya ngayon. At ito ay isang Kristiyano na hindi blinded sa mga nakikita niya sa mga katabi niya. Ito ay isang soul na satisfied with what God has for him or her. Yun po ang sinasabing stillness. So ang stillness should not be avoided. It should be embraced because it is God ordained para sa lahat ng mga Kristiyano. At ang pinakahuli po natin ay it is in stillness that we can find God's presence. Para po mas madali siyang maintindihan, meron po ako ritong acronym para po tulungan tayo nito na i-practice ang being still. Unang-una po is surrender to God. Pag sinabi mo pong surrender to God, give up or hand over, o kaya po abandon oneself entirely to. So, abandon yourself entirely to the Lord para po hindi ka nag-i-struggle at para hindi aligaga, ikot ng ikot pero wala namang nagagawa. Kasi walang direction and instruction from the Lord to do those things. So, kailangan you surrender to God. Give your plans to God and stop trying doing everything by yourself, mga kapatid. I-embrace po natin ang God's plan for us at yung pace na sinet niya para sa buhay natin para hindi tayo nag-struggle. So, S, be still, surrender to God. Sunod na letter ng still is T. Talk to God in prayer. Kasi po, kapag ka nakaka-receive ka ng direction from the Lord, when you communicate with Him, hindi ka po ma-off course doon sa mga opinions ng ibang tao kasi meron kang mismong tinanggap na instruction from the Lord. Mahirap lang naman po kapag ka wala kang personal instruction from the Lord, masasway ka kasi kung ano ang sabihin ng mga tao sa paligid mo o kung ano ang i-dictate ng circumstances sa buhay mo, susunod ka lang doon kasi nga wala ka namang nakuhang instruction from the Lord. But kung first thing in the morning, meron ka nang nakuha, kahit na sino makausap mo sa maghapon, kahit na anong mangyari sa iyo maghapon, alam mo ang dapat mong gawin kasi meron kang personal direction from the Lord. At ito po ay nakukuha when you talk to God in prayers. So, S, T, sunod, I. Identify who you are in Christ. Kaya yung iba po aligaga kasi hindi nila alam sino nga ba ako sa Panginoon. Kaya hinahanap kung saan-saan ang identity. Kaya ang nangyayari, mistaken identity. Kasi hindi mo in-identify yung sarili mo sa Panginoon. When you know who you are in Christ, you do not need to worry about what others are doing sa paligid mo or what others are saying. Pag sinabi nilang, ganyan ka naman di ba kapag hindi mo in-identify, tandaan po natin, ang atin pong identity in Christ ay nakukuha natin sa pagiging anak natin ng Diyos. Okay? Dapat po ang iyong self-esteem ay nakabase din doon. Ang identity mo ay you are, alam niyo, ang daming ang scripture tungkol dito. 1 Peter 2:9, sabi rito, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Diba? Galatians 4:7, you are no longer a slave, but a son. John 1:12, sabi rito, He gave you the right to become the children of God. Kaya, alamin mo kung ano yung identity mo sa Diyos para hindi ka nalilito at hindi kung ano-ano ang ginagawa nating lahat. Okay. Ang sunod, L. Look to the example of Christ. Even Jesus, who is God, nag-practice po siya ng stillness, solitude, and prayer. Kaya, siya nga po, Diyos na. Pero, nagkaroon din siya ng rest, solitude, prayer, stillness. Tayo pa kaya, mga kapatid? So, kailangan po natin yan, katulad ng kailangan din yan ng Diyos. At ang uling L po, learn contentment. Kasi,
kung natanggap mo what God has for you, hindi ka na po magwe-waste ng time na ginigiit kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong magkaroon ng mga big dreams, ha? Hindi po. Ang sinasabi ko lang po, kapag ka hindi mo nahanap ang contentment where you are right now, you will always be looking for the next best thing. Parang mas maganda to. Ay, parang mas okay to. Parang mas gusto ko to. Ganun po ang mangyayari sa atin. Pero, ang contentment po, however, grants us the space to be thankful and calm, no matter where our journeys end. Kaya kapag kung ano yung meron ka ngayon, nagiging grateful ka. Ang totoo nga po, pagka grateful ka, maski maliit na bagay ang meron ka ngayon, binibigyan ka pa ng Diyos eh. Kasi sabi ni Lord, grabe tong anak ko na to, liit-liit na bagay binibigay ko, nagpapasalamat. Mabigyan nga ng mas malaki, di ba mas maganda yon? Pero whether maliit or malaki, be contented, be happy, because that is what God has for you. So, I hope po na yung buong week natin na to, itong ating Psalm 46 verse 10 na to, itong ating message na to, in-encourage tayo to embrace stillness. And know that it is a gift, a good gift from God for our soul. Kaya thank you, Lord. Okay, dahil sa araw na ito ay birthday ng ating si JJ. Actually, dalawa silang JJ. Ng aking si JJ, ang aking kapatid. At birthday ni JJ ngayon. At saka, si JJ natin dito, kantahan naman natin siya lahat tayo ng isang bagsak. Happy birthday to you. Happy birthday, Jay. At happy birthday, Jay. Okay, JJ. Birthday din ngayon ni Patricia. Ang aking pamangkin. Alam mo, mag-best friend yung dalawang yan sa angka namin. Parehong may S lagi yan, dalawang yan. Parehong bunso at magka-birthday pa sila. Happy birthday, Be, at saka si JJ. Happy birthday din kay Sister Bea Avila. Si Bea. Bea, happy birthday. Kay Brother Gerson Ebanghelio. Si Brother Gerson na nandito last Saturday. Happy birthday, Brother Gerson. At yung kaninang kanta natin, magpasalamat tayo kay Jesus, requested by Sister Arlene Rivera. Baka magkamali na naman ako. Kapatid ni Sister Alice at ni Sister Mai. Si Hipag. Okay. At ang pangalawa naman po nating request, dalawa pala ang nag-request nito. Si Sister Relly Danganan at si Sister Aida Garcia. Teka, munti ko na makalimutan. Happy birthday, tita ko! Birthday ni sister ko. Tita ko, happy birthday! Okay. Pangalawa po nating awitin requested by Sister Relly Danganan and Sister Aida Garcia. Matatapos na ba yung 6 na song ni Sister Aida? Kasi araw-araw nababasa ko yung pangalan ni Sister Aida. O aking Diyos, naalala kita. O aking Diyos, naalala kita nang mapupugto ng aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo at binigyan ng pag-asa. O aking Diyos, naalala kita nang mapupugto ng aking hininga. Ako'y dumaing, nilingap mo at binigyan ng pag-asa. Tutok din ko pangako sa'yo, O Yahweh. Handog ko sa'yo
pasasalamat sa awit kong ito. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Mahal kita, O Yahweh, mahal kita. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. Tutupin ko pangako sa'yo, O Yahweh. O, diba? Sumasabay sa lamig ng panahon sa Mendez ang boses ni Brother SJ. Oo. Sabi kasi ni Sister Lorna, malamig daw sa Mendez ngayon at maulan ng umaga. Sana all. Oo. Yan ang pinagpe-pray namin dito. Kahit umulan, okay lang po, basta malamig. Okay. Sabi ni Sister Aida, thank you for granting my request. Pang-ina na to, Sister Sally. Ay, may isa pang natitira si Aida. Isa pa. Pero maganda naman po yan. At least, di ba, meron tayong mga awitin na nakapila. Siya nga po pala, yung mga pinadadala niyo pong awitin, kakantahin naman po yun, nakapila lang po. Pati yung mga sharing na pinadala ninyo, nakapila din po yan, mga kapatid. Ano po? Good morning kay Sister Fenara. Ba? Ano lang tinitignan ko yung hindi ko nababanggit lagi. Ang mga Montiel family. Tsaka kay Sister Letty Cardingham. Iba na kasi apelido niya ngayon Oo. Shynet, kumanta ka daw. Sister Connie Manalad, good morning sa iyo. Sister Net, ayan, anniversary kahapon. Thank you, Lord. Okay. Susunod naman po, mga kapatid, abangan nyo mamaya meron po kaming guest. Isang family. First destination po nila, Comfy. Ngayon lang sila lumabas. Oo. Saturday, live, alive. Alive na alive sila. Okay. Ang susunod po na awitin naman natin, actually kahapon pa to. Gusto niyo ng magandang kwento? Ito pong kahapon na request ni Sister Odette, yung sabi ka kung naghihintay. Supposed to be ang kakanta nito, yung Gift of God. Isipin niyo naman po ang edad nitong kanta na to, tsaka yung edad ng mga Gift of God. Kaya hirap na hirap sila kahapon. Kaya sabi namin, sige, laktawan nyo na muna yan at hindi po nila maawit. Pero ito rin po, mga bata pa rin to. Pero tignan, ay! Okay, now I understand. Sabi ko, bakit voice for God ang kakanta? Mga bata rin sila. Nagkamali ako. Ito po ang ating isang classic singer na lahat po ng mga lumang kanta, dito namin tinatanong, paano ba itong awitin na to? Kasi alam niya. Malalaman niyo po kung bakit. Thank you, Lord. Sabi ka kung naghihintay sa pagtulong mo, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Yaring pananabik
pag-ibig, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay sa pagsabi nito. Sabik akong naghihintay sa pagtulong mo. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mo. Yaring pananabik, Panginoon, ay higit pa sa buhay ko. Naghihintay sa pagsabi nito. Si Yahweh ay sa akin at ako'y sa Kanya. Naghihintay sa pagsapit nito. Si Yahweh ay sa akin at ako'y sa Kanya. Naghihintay sa pagsabi nito. Naghihintay sa pagsabi nito. O, di ba? Perfect. Alam na alam niya. Good morning po kay Sister Olive de Guzman. Siya po ay watching from USA. Sabi ni Sister Karen Beltran. O, di ba? Nababasa ko po kapag sinusulat nyo dun sa comment na yung mga nanonood dun sa watch party ninyo. Kaya, thank you po kay Sister Olive de Guzman for joining us. Tapos, happy birthday kay Sister Sholly ng Batangas. Siya po ay mother ni Brother Bong Lailo. Happy birthday po sa inyo. At may magandang balita tayo. Yung mga gustong-gusto po natin. Good news. Natatandaan nyo po last time, sabi natin, isama sa prayer si Sister Donna Ramos para dun sa kanyang dialysis. Na-dialysis na. Tapos, may nagbayad pa. Tapos, sabi ko sa inyo, ipag-pray sina Sister Ella. Hindi ko po binanggit kung ano yon. Kasi I am not sure kung gusto po nilang mabanggit kung ano yung pinagpe-pray natin. Pero ngayon pwede na siguro. Kasi po, yung anak po ni Sister Ella ay naging positive. Dahil dumami ang cases sa Mendez. Pero ngayon, ang sabi po ni Sister Au, salamat daw po sa prayer, sabi ni Sister Ella, granted na po ang prayer. Negative po silang lahat. Thank you, Lord. Yan ang mga magagandang balita po na gustong-gusto po nating sinishare para naman ma-encourage po tayo na kapag kay Lord, wala pong imposible. Okay. At para naman po sa ating huling request, huli na, no? Nanganak na si Aryan? Nanganak na ba? Nangihingi ng prayer kahapon si Sister Tess. Nanganak na? Sister Tess, nanganak na po ba si Aryan? Basta pinag-pray po namin siya. Thank you, Lord. At sa huling awitin po, para mahaba ang oras ng ating mga pamilya na dumayo pa rito, for our last song from Brother Jeff, kay Minister Jeff Borja, narito kami ngayon.
Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pasasalamat sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mong minamahal. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal, ang bayan mo mahal. Ayan, dudes. Good morning, mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Amen. Kaway-kaway naman yan. Andito ngayon, dudes, yung ating ano. Ayan na yun. Ito, sister. Ayan. Amen. Welcome po sa ating Good Morning, Jesus. Ito po yung tinatawag nating Live and Alive Saturday. Saturday, Live and Alive. Ayan, ano, ha? So, andito po ngayon ang pamilya ng Urubia at ang kanyang mga anak. Andito rin si Wally. Si Brother Wally, Sanyosa. Oh, bati naman tayo kay Lord. Yung sa mga, ano tawag pagka nagsusubscribe sa vlog, ano tawag doon? Subscriber. Yung click the button. Click the button. Yan. Thank you, Lord. First of all, good morning po sa lahat ng viewers natin today. Thank you. It is a privilege for us as a family na ma-invite dito para sa Good Morning Jesus. Sobrang excited na makapunta again after a long while kasi medyo na-miss namin yung, syempre ma-attend tayo dito regularly and it's been a while since kumbaga nakita natin mga kapatiran natin dito. So masaya po yung pakiramdam ko na parang I went back to a place na laging nagbibigay sa akin ng blessings and good memories. So thank you, Lord po. Bin. Good morning po mga kapatid. Masaya pong makarating ulit dito sa ating mahal na
na church at makasama sila Pastor, sila Ninang. Kamusta po? Shane. Good morning po mga kapatid. Good morning, Jesus! Ayan, May invitation ka ba? May invitation ka? Opo. Ayun? Sige po, take ko na rin po itong opportunity na to para po imbitahan ang lahat po ng kabataan. Tomorrow, attend po tayo ng CSM Youth Fellowship po natin. May online na rin po tayo, kaya wag po kayo mawawala. Tomorrow, 3 p.m. Amen. Good morning po. Unang-una, siyempre sa ating Baka patay. Panginoon. Baka patay. Switch lang. Hello. Ayan, Ayan. okay. Good morning, Jesus. Yan. At syempre, good morning po. Dati, good morning ko lang kayo. Good morning, Compi family. Pero ngayon, alive. Yan, talaga. Yes, Thank you, Saturday. Lord po. Dati sa Amen. text ka lang. Oo, dati sa text lang. Bumabati. Yan, bumabate. Ngayon, Meron yatang personal. nagpapabati sa'yo. Ay, oo nga pala, bago ko makalimutan, baka magtampo. Binabati ko po syempre yung kay Biga, Quezon City. At syempre, special po kay sa aking kumaring Grita at kay Ninang Lita. Yan, good morning po. Okay. Magkaibigan yan, dalawa na yan. Nako, pag Hin- nakasama hindi niyo po yung namin- dalawa na yon. Hindi po namin sila masama kasi po mga senior sila. Kaya Masaya, bati lang masayang po. kasama. Hindi Aha. kayo makakatulog sa 12 oras ng biyahe sa Bicol. No, tama ba ako? Dudes, O, simulan na natin mga kapatid ang mga pagpapalang nakalaan sa lahat ng mga kapatiran. Alam ko na ang mga patutuo, how the Lord work, yung mga, sabihin ko, mga milagro, no? Dudes, tama ba ako? Opo. Naku, napakarami pong milagro sa buhay ng Urubia family. So, dako tayo sa question and answer portion. Nako! Pang Miss Universe ba yan? Kailangan. Si- Unahin na muna natin si Sister Tere. Ayan. So, Ay, sinarawakan mo daw yung mic mo itaas. Ayan, ayan, ayan. Sabi ko, bulungan mo muna ako. sige, Sister Tere, ilan ba yung anak mo? Apat po. May mga pangalan ba sila? Sige nga, Sister Tere. Sige, si Brother Jerome, panganay, si Sister Shane, pangalawa, pangatlo si Brother Arvin, at bunso si Sister Joy. Sister Joy. Carla Joy, Okay. So, paano ka naman napunta sa paglilingkod sa Panginoon? Sige, thank you Lord po. Nung nasa Malabon kami, talagang thank you Lord kasi talagang mahilig na kaming sumama sa mga yung nagpapanik ng Black Rosary, yon lagi yun sa bahay namin. Tapos, yun nga po, wag piyesta ng Quiapo, kaming mag-asawa, di ba, nakwento ko nga na lumalakad kami mula Malabon hanggang Quiapo. Tapos, namimigay kami ng mga towel, yon. Tapos, kahit po sila Shane, yan, lagi po yan nasa simbahan kasi nga kasama din sila doon sa Si Jerome po sa Kristan yon doon sa simbahan namin sa Malabon. Tapos nung nalipat po kami ng Vista Verde, nagsisimba na rin po ako doon. Tapos sumali din ako sa mga Black Rosary, ganon. Pero alam niyo po ba yun na yung puso ko parang may hinahanap. Tapos nung naglalakad po ako doon sa kaibigan, hindi ko pa kilala niyan sila Ninang Lita kasi may nakita po ako doon isang Christian community. Gustong-gusto ko na pong pumasok kasi may nabasa ako na from Monday to Wednesday ganun yung nila, yung prayer, yung Bible study, ganyan. Tapos nahihiya akong pumasok, sabi ko sana Diyos ko pa sabi ko, sana magkaroon ako ng ganyan. Kasi gusto kong, parang yung naririnig ko sa simbahan ng Vista Verde, parang kulang. Parang may kulang na gusto kong marinig. Dumating na, tapos yun nga po, ang bait talaga ni Lord kasi, dumating po yung, nag-open po ng prayer meeting. Actually, sa tabi namin, kila Sister Baby, yung ngayon Dalakat, oo. Tapos ang unang nagpunta po doon sila Pastor Ricky, yun. Tapos
pina-attend po nila ako. Yun na yung simula. Tapos, nung dumating po yung si Brother Lito, nagalit po siya kasi umalis daw po siya, wala akong malaking Bible. Tapos pagdating niya, bakit daw may malaki na akong Bible? Di parang nagkaroon po ng challenge sa akin. Thank you Lord po kasi nung minsan, si Pastor Alex Kaabay, siya po yung tumuloy sa bahay namin. Sa madaling salita, siya po yung nakapag-evangelize kay Brother Lito. Kaya si Brother Lito, nasama na rin sa ganitong gawain. Yun na po, simula na po yun. Tapos, ayun, simula na po yun. Pati yung mga anak ko, sinasama na namin sa Greenbelt. Nung una, nagbabas lang kami, ganon. Tapos nagkaroon ng jeep. Yan, yun po. Yun na yung simula. Okay na po ba yan? Sabihin mo lang po kasi marami pa yung Kasi kaso hindi baka daw yung oras hinto. natin. Oo. Wala naman yun. Okay na ba? Oo. Kahit na wag na muna tong tatlo. Kay Sister Terela, busog na tayo eh. Ako kay Sister Tere, alam ko na nung kinuha yung brother husband mo, tigi-ilang taon ba itong mga anak mo noon? Papaano ba? How did you cope up? Yung hirap noon, di ba? You remember the situation? Would you like to share briefly? Yun po, thank you Lord. Kasi Teka nung... mo lang, baka mapaiyak. Wag na yung question na yung pala. Okay lang yan. Sige, sister. Yan po, kasi nung time na nag-a-abroad pa po si Brother Lito, si Shane po, nung nagkasakit si Brother Lito, si Shane tapos na to ng nag-OJT na to sa Ayala Foundation. Kakaspasan niya lang as CPA. Tapos si Arvin po yung anong year ka Arvin? Parang second year? Parang second year college po si Arvin. Tapos si Joy po yung talagang 8 years old. Hindi, 8 siya nung namatay yung papa mo. Yun po yung time na yun nga po, nung namatay po si Brother Lito, ang naiwan sa akin, si RB na college, tapos si Joy po na talagang grade 2 yon. Yun po yung masasabi kong napakalaking biyaya para sa akin na nandito na kami sa Panginoon. Na talagang yun po yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Kasi yun po yung time na, isi-share ko rin po na yung time po na, yung sinabi po talaga nung kanyang onco na doktor na, kung dati sinabi sa amin na 50-50, ngayon po, katabi ko po yung asawa ko, sinabi na 10% na lang yung percent na pwede pang mabuhay yung asawa ko. Nakaharap talaga yung si Brother Lito. Yun po yung time na hindi ko alam kung ano po yung hindi ako pwedeng umiyak kasi makikita niya na ako po yung nagpapalakas ng loob sa kanya. Na hanggang dumating nga po yung time na kinuha na nga po siya ni Lord. Ang nangyari po talagang sa katulad ko, kung wala ako sa Panginoon, pwedeng mag-isip ako ng ano kayang gagawin ko, ganon. Alam niyo po, humingi ako ng word na, yun nga po yung binigay sa akin ng Lord, yung John 15:7, na kung ikay mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa iyo, hingin mo ang lahat ng iyong maibigan at aking ipagkakaloob. Alam niyo po, yun yung pinanghawakan ko talagang salita mula nung namatay si Brother Lito. At tunay naman pong buhay na buhay, hindi lang sa akin kundi sa pamilya ko. Dahil una ko pang hiniling noon sa Panginoon, yung maisama ko po sa ganitong gawain, yung lahat ng anak ko. Lahat nga lang po ng anak ko, hindi pamilya ko eh. Lahat ng anak ko, kasi alam ko po na lalo po to si RB nung college, ano pa po to nun, mabait eh. Yung barkada, yung talaga pong hindi ako pinapatulog, kasi kung umuwi po yan, umaga na. Mami, ganon. naka-live tayo, mami. Baka nung masabi mo, mami. Pero ayun po, mabait na po si RB. Hindi Walang cut-cut to, mami. Lahat Walang naman tayo edit, mabait, hindi na Brother yan. Arvin. Si Shane pala, CPA pala siya? Saka una sa Ayala, tapos parang nag-IBM ka ata. Would you like to say Ayan. hi and hello sa mga friends mo? Hi and hello po. Ayun, ako po, sa IBM po ako napunta. Pero yung pong pagpunta ko sa IBM, talagang si Lord din po talaga yung nagdala sa akin doon. Parang ang dami mo atang award doon, ha? Ikaw daw yung employee of the, ano ba tawag doon?
Yung pinaka-latest na award, ano tawag doon sa award na yon? Ang dami po sa Oh, God. IBM po ba at saka sa Sun Life? Ayun, pero marami rin po ako natanggap kasi po si Lord naman din po talaga yung nagbibigay sa atin ng wisdom para po magawa natin yung trabaho natin ng maayos. So ayun po, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko the best way I can, and I think si Lord naman din po talaga yung nagka-grant sa atin ng favor para po makita ng mga tao sa paligid natin na yung katulad nung kay Daniel na talagang if you just do your best, si Lord naman yung magli-lift up sa'yo. Alam ko meron kang yung life burst mo. Would you like to give an insight how the word of the Lord was tawag namin kasi diyan yung revelation, the written word of God, yung inspiration and illumination, meaning to say how the word of God was manifested in your life. Okay po. Ayun po. So, yung life verse ko po, yung Proverbs 3:5-6 na sabi po doon, trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Nung unang beses ko po siya natanggap, sa Youth Hour po kasi yon. So, thank you Lord sa Youth Hour na nagaganap sa mga kabataan. Kasi dito po talaga na nakakarinig tayo. Kahit sa batang isip pa lang, nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Nung unang beses ko po siya na narinig, parang wala pa po siyang dating sa akin. Pero habang as I grew up, tapos nagkaroon po siya ng meaning. Unang beses po siyang nagkaroon ng meaning sa akin nung pong college days ko po talaga. Na medyo, syempre po, merong mga pagkakataon na, Lord, ang hirap naman itong project ko. Merong mga pagkakataon na parang feeling ko hindi namin masasubmit on time yung mga projects namin. Pero yun nga po, parang sunod-sunod yung word of God na nakikita ko, si Lord pala yung God of impossible. Na even yung mga imposible nagiging posible at talaga nagagawa niya ng paraan. So, hindi lang po siya dun sa pag-aaral ko, hindi lang po siya sa college ko. Pati po yung word na yun din po yung word na binalikan ko hanggang kapag nagkakaroon ako ng mga decision makings or crossroads pagdating sa love life, sa career, at sa lahat ng areas ng buhay ko, doon po talaga ako bumabalik. Amen. Doon sa kanyang word, meron man's responsibility and God's promise. Opo. So, napakahalaga nung pagbabahagi na ang ating gabay sa ating buhay ang salita ng Diyos. Pag sinabing trust in the Lord, merong kalakip doon, with all your heart. Remember the Lord in everything you do. Do not lean on your own understanding. Yung tatlo na yun ang man's responsibility. Trust, remember, do not rely. At yung pang-apat, yung God's promise. And He will show you the right way. Meron lang ako isang dotes. Baka meron kang tanong kay sister? Ano bang tanong? Ako na lang, kung gusto mo. Was there ever a time in your life that you have doubted the Word of God? Was there a time? And what was the circumstances surrounding that situation? If there is a time. Opo. Hindi ko po masabi na I doubted the Word of God. Pero ang masasabi ko po, there were really times na dumaan po ako sa storm. And ayun po, na to the point na minsan, di po ba kapag sobrang dami mong iniisip, sobrang daming bumabagabag sa'yo, parang nakakalimutan mo yung mga dati mo nang natutunan at napag-aralan. So yung isa pong perfect example nun, yung last year lang po. Kasi po, lumipat po ako ng trabaho, pero yung nilipatan ko na trabaho, hindi masyadong maganda yung naging ending. So, hanggang sa wala po akong trabaho ng 3 buwan, tapos nag-aalala na po ako kasi syempre yung provision, tapos naiisip ko, sayang yung iniwanan ko, parang, ayun, nagkamali yata ako. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ang dami-dami niya pong binigay sa akin ng mga, even if dumadaan ako sa storm, ang dami po sa akin tinuro ni Lord na lesson. At yung isa sa pinakamahalaga na tinuro niya sa akin nung last year is that, anak, kahit minsan nagpapatumbling-tumbling ka,
'Di ba? Parang mahal pa rin kita at saka basta kumapit ka lang sa akin, tsaka manalig ka lang sa akin, ibabalik kita. Huwag ka kasi isip ng isip. May ganong tendency po kasi ako na minsan nag-overthink ako. Kaya siguro, yun talaga yung life verse ko na huwag kang manangan sa sarili mong karunungan, bagkus, kayawi ka magtiwala. Talagang buong puso at lubusan talaga, as in 100%. Kasi kahit may konting doubt or alanganin, or yung sabi nga kanina ni Ninang Ria, di ba, surrender. Kapag may tinira ka pa kasi sa sarili mo, wala pa rin. Dapat talaga 100% yung kay Lord, and He will show you the right way. Amen. Dudes? Dagdag ko lang na tanong, sino ba napangasawa mo, sister? Ayun eto. po. Andito pa. Ako, may follow-up question ako doon eh. Palagay ko, ano yung kung merong storm, ano yung susunod na mas malakas sa storm? Hurricane? Oo. Nahirapan ka ba sa pagpili ng lifetime partner mo? Kasi si Dudes, follow-up lang naman yun sa akin, ha? O, sige. Opo. So, yun na yung pinaka... Opo. Sige po. Ay, wag na. Baka merong kasi sabi niya doon sa word niya, remember eh. So, wag na natin remember yung past. Dito na tayo sa present. Eto si Brother Wally, wag na natin, Dudes, wag na yun. Wag na. Basta ito, tingnan mo naman to. Pinapakilala lang po natin. Si Brother, Mami, ako natatanungin si Brother Wally. Gusto mo sa kanya na? Sige, ikaw. Pwede rin po. Oo. Sige. Brother Wally, kumusta ka ba? Good morning, brother. Good morning. Dalian mo lang yung tanong mo. Huwag masyado mahirap. Paano ka ba napunta kay Lord, brother? Maganda yan. Yung history, no? O, sige nga. Sige. Sa mga hindi nakakaalam, malalaman nyo na ngayon. Okay, brother. Thank you, Lord. Actually po kasi yung, kumbaga, first na nakilala ko dito sa Comfy Community, Sister Angel Vito. Kasi, magka-office mate kami sa BPO, sa call center for si Sister, Angel si natin? Angel, yes. Siya yung unang nag-introduce sa akin kay Lord. And actually, yung mga unang attend ko po is hindi dito or hindi somewhere doon sa Quezon City, but doon sa Glorieta po ba yun? Yung sinihan. Pa? Yung sinihan. Tagal na nun Kasi po, di ba sa Makati kami nag-work. So, there were times na pag kunyan medyo maaga kami nakalabas, yun, nag-ayaya si Sister Angel. And then, siguro po naka-attend ako mga 2, 3, or 4 times. Tapos nakita ko naman po yung how the community celebrates yung being Christian. So siguro po ang first impression ko dati, kasi galing ako doon sa usual na, di ba, yung Christian, yung church, or yung typical na church na alam natin na umattend tayo every Sunday, ganun. So first time ko po nakita talaga yung may mga banda na nando sa may stage. Sabi ko, ganito pala sila mag-celebrate. Okay. So nakita ko po masaya. But then, of course, noong time na yon, syempre, ako po I understand si Lord, may proper time kasi siya for everything. So, I'm not sure kung pinagdaanan to ng mga iba din, pero ako kasi nung first mga few attend ko, siguro po hindi pa ganun ka-strong yung, yung parang, kumbaga, yung hatak sa akin ni Lord during that time. So, parang sige, naka-attend ako. But then, I know na, it's a good, it's actually a very, good community to be with. Pero parang, ako kasi inisip ko ng commitment so baka sabi ko, hindi ko siya magawa. Pero yun nga, dumating yung time, actually, yung talagang gumawa si Lord ng way para talagang, siguro talagang mapunta na ako dito sa Comfy. So that happened po sometime, kung tama yung memory ko, 2011, tama ba yung mahal? Yung sa Preparing for Marriage, yung seminar. So, ang totoo po nun, inarkila kasi, di ba po may van kami dati? So, inarkila yun ni Sister Angel. Tapos ako kasi yun, may work ako, pero every now and then kasi po nagli-leave ako from work. Parang nagkataon na nakalive ako nun. Kasi yung father ko din, nung buhay pa siya nun, siya yung sumasama dun sa driver ng van
parang kumbaga, para tingnan yung van. Kasi hindi namin siya kamag-anak parang driver lang. So, nagkataon pong may sakit yung father ko noon. So, ako yung sumama, parang ganun. Tapos wala naman akong parang walang any intention to join or parang, samahan ko lang yung driver, tsaka tignan ko rin yung sasakay namin, parang ganun. Sa akin, Brother Wally, kay Lord, walang accident, pero may mga incident para to glorify Him. Tama po. If I will ask a question today sa iyo, who is Brother Wally today? I can definitely say po na Brother Wally is a better version of himself today. Kasi po, if I were to compare it from before, definitely po malaki na rin hindi po sa tinataas ko yung sarili ko, but then, ang laki po ng ginawa sa akin ni Lord sa mga ibang areas na, alam ko po dati parang ang hirap, tanggalin. So ngayon, kumbaga, I'm still, kumbaga, a work in progress, pero talagang ramdam ko yung ginagawa ni Lord na ways niya para talagang mag-glorify ko siya in everything that I do. Very recent. Siguro magbigay lang ako sa example. Recently, alam to ni siguro, Shane po. I will facilitate, ang tawag ba doon? I know that marami kang pera ngayon kasi financial advisor ka daw eh. Pag financial advisor, siyempre maraming pera. Ito, ewan ko kung paano bang madi-differentiate ang wealth tsaka riches. Do you have any idea? What's the difference between wealth and riches? Kasi pagka financial advisor, saan ba tutungo yun? Sa wealth ba o riches? Medyo mahirap ba? Hindi naman. As far as I know po, alam ko yung spelling, magkaiba na eh. Sige po. Actually, first time tinanong sa akin yung pastor, kaya sagutin ko siya today. So anyway, based sa pagkakaintindi ko po, ang wealth kasi, not necessarily money or property. Very kasi good. Ang health, not necessarily money or for profit. Now you understand kung bakit siya financial advisor. Kasi it has been a question for me for many years, yung pagkakaiba ng wealth tsaka riches. Briefly, napakaganda nung sagot niya. Saludo ko doon. So, ang wealth not necessarily for profit. Very good. Tuloy, brother. So, kasi po, diba, inisip ko lang kasi diba meron po tayong kasabi na health is wealth. So, pag sinabi po kasi natin yon, hindi naman necessarily sinabi na you are well off, in terms of, yung meron ka, diba? It's something, yung well-being mo ang sinasabi. Yes! Very good. Yeah. So, yung riches, bigyan mo na lang kami. Yun po alam ko riches, yun talaga yung di ba meron nga pa yung mga excess natin na pinakikinabangan. Yung riches. Medyo nabigla ka ata kita doon Oo. Pero sa totoo nga lang, ang kayamanan, meron kasi akong napag-aralan, Bin, yung acronym ng wealth. Yung wealth, yung water. Tapos yung E, yung earth na binigay sa atin ng Diyos. Yung A, yung air that we breathe. Yung T, the time na allotted sa ating Hindi, ginagaya ko si kahapon eh. Sino ba yun? Si Minister Ray? Kulang ng Ano yung susunod, Beb? L. Buhay pa tayo. Kaso, sa takbuhan ng buhay ngayon, ang daming murmuring and complaining. Alive tayo, Saturday. At ano yung susunod? Life. 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 Sun life. Mahal ang bayad dyan. Okay? Ano yung susunod? Yung time. Allotted. Meron pa ba sa wealth? Age. The Holy Spirit. Biro nyo. Buti na lang, napaliwanag mo ng mabilis. Mamaya na uli kay Brother Sally. Brother Sally. Brother Wally. Kay Arvin. Doon, alam ko, marami kang nalalaman kay Brother Arvin eh. Dahil sa prayer meeting, nagsishare siya. Nagsishare, opo. Maraming sharing yan. Yung pinaka-latest na, alam ko, accomplishment, naging vlogger siya eh.
Ang dami nating napapanood sa kanya. Hindi ko lang alam kung nagpapatuloy pa ngayon. So, kumusta ba, Brother Arvin? Ay, mabuting-mabuti pare. Kumpare ko rin po Kumpare ko siya. po si paring Dodi. Okay, Opo, okay. Si Ninong. Sister Tere, kumare ko eh. Okay, okay. Apo, yun, si Brother Dodi po kasi nag-minister sa amin sa isang company na hinawakan ko po sa cargo. Ayun po, na-bless po ako ni Lord na makapag-venture sa vlogging, sa YouTube, na wala sa plinano ko nung pag-start ko ng karera ko. Kaya isa yun na regalo sa akin ni Lord na itong vlog. At saka yung learning na kahit anong planuhin mo, most probably hindi yan gagana kasi yung tamang landas mo si Lord lang magre-reveal. At saka pare yung ngayon yung pagbablog ko nga, hindi rin siya kusang bigla ang tagumpay in a way. Mga more than a year ko rin siyang trinabaho na malapit ko na nga siyang ihinto kasi hindi nag-workout yung pagbablog ko. Pero masasabi ko talagang regalo ni Lord kasi yung vlog ko nung birthday ko, nung malapit na ako mag-quit, nag-vlog ako nung birthday ko. Kasi yun yung unang nag-viral sa YouTube na hundred of thousands yung nanood. Kaya masabi ko na birthday ko, tapos yun yung mag-iisang daan na yung ginagawa kong vlog pero walang nanonood. Pero yung birthday vlog ko, doon siya nanood. Ay, doon may nanonood. Ano pangalan? Negosyo? Ano pangalan ng vlog? Opa, tungkol po sa negosyo yung niche po nung vlog ko sa YouTube. Yan. Tungkol daw sa business. Opo. Regarding sa business, nung siguro, ano ba yun, less than a decade ago, pinag-pray namin yung company mo eh. Hindi ko lang alam kung ano Opo, pangalan Pastor. ng company mo. Tapos, hindi Carco. Yung una Hindi pa po. Ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng company mo noon at company mo ngayong Carco, ang nature and learning experience? Ay, opo, yung natatandaan nyo, Pastor, yun yung isa sa una kong company na Ilan taong ka nun? pinablessing ko pa po sa Ilan inyo. taong ka nun? 21 po yata ako. So, nun. 21, meron siyang sariling company. Nandun kami sa third floor ba yun? Second floor ng building. Opo. Then tuloy na. Opo, 21 may negosyo na. Yun yung mga unang company ko, Pastor, na pag nagbukas ako ng kumpanya, todo pa blessing pa ako. Kaya lagi kayo nandun. Pero ito nga pong pinakauna kong matagumpay na kumpanya na kasama ko yung mga kaibigan ko. Mga ika-4 ko na company po ito, Pastor eh. Apat? So Apat. yung una, ano pangalan? Yung una yung High Limbia Business Solutions, tapos yung pangalawa yung software company ko po, saka yung inventions company na nalinipas na ng panahon yung pangapangalan. Ibig sabihin, Pastor, hindi nyo na gano'n nabalitaan yung etong Carco eh. Nabalitaan nyo na po yung Carco nung mga ano na siya. Yung nag-prayer meeting na kami ng mga 3 years na yung Carco. Oh, may prayer meet. Ano ba yung Carco? Kotse mo? Ganon? Ano po, yung mga nagsimula po kami sa damit, Pastor. Ba't Carco? Ano po, yung dati po kasi namin design, kung ano yung kotse mo, yun yung design ng t-shirt mo. Ganun lang po kasimple, Pastor. Yun sa natanong nyo kanina, Pastor, kung ano yung pinagkaiba ng mga una kong company. Yes. Yung mga una kong company, gusto ko magarbo yun lahat, Pastor. Kaya lahat yun may opening, may blessing yun. Lahat yun may opening. Ang grande, may kainan lahat ng simula. Pero itong unang matagumpay na kumpanya, ano lang, Pastor, basta trinabaho lang namin, walang ganong grande, hindi gano pasosyal yung simula. Talagang ano lang po, nasa kwarto lang kami nung isang kabarkada ko, ganun lang kasimple, Pastor. Na ang natutunan ko, na hindi naman talaga malalagay natin sa kamay natin yung tagumpay o istorya ng kumpanya o kung ano man tinatrabaho natin. Yung istorya si Lord talaga man nagbabaybay. Etong Carco, hindi ko naman po alam na dito mag-twist yung business life ko po, Pastor. Na ito pa po yung binigay ko na lahat kay Lord. Na, totoo, Pastor, dito sa kumpanya na to, hindi ko po ginagalingan. Basta kay Lord na to, bahala na si Lord, ganun. Ito yung unang kumpanya, Pastor, na hindi ko ginalingan, na binigay ko lahat sa kamay ng Diyos. Na yung mga kasama ko, mga kaibigan ko na, pare-pares po kami na, sabi nga ni Mami, mga sakit ng ulo, kanina, na totoo po yun. Pero ito rin kumpanya na po ito, Pastor, na dati ko lagi pinagpipray na ako, Kristiyano na ako, pero yung mga kabarkada ko, hindi ko madala sa Diyos. Pero itong kumpanya pala na to,
yung gagamitin ni Lord para makakilala rin po yung mga barkada ko kay Lord. Kaya yung istoryang yon, hindi ko po yung naisip na yun yung mangyari. Everything po sinet ni Lord na automatic na nangyari. Kaya wala po akong masabi na, ginalingan ko kaya nagtagumpay yan. Hindi. Lagi ko po sinasabi na nasa kamay ng Diyos yung tagumpay. Yun po yung pinagkaiba, Pastor. Amen. Merong word siya, Pastor, marahil. Ayaw, Tinanggap niya. sa word ko po sa buhay ko, Pastor, nung una, idealistic din ako. Yung marami ako, eto word ko para maganda. Eto life verse ko para maganda. And then dumating na lang sa punto na parang wala naman nangyari sa mga life word ko, yung mga, parang wala naman. And then, after ko matanggap tong salita na, ito yung sa Matthew 5:16 eh. Yung, let your light shine among people so that other people will thank God on the things that you do good. Yun yung tungkol dun yun po yung word. Kinalimutan ko na po yung life verse na yun. Hanggang dumating nga po itong vlog sa buhay ko na hindi ko naman plinano. And then yung nagsimula na pong nanonood yung mga tao at nagsimula na pong magtiwala sa akin, doon ko po na-realize yung salita ng Diyos na binigay niya yun sa buhay ko, naganap after 7 years, 8 years na binigay niya sa akin. So natutunan ko na yung binigay palang salita sa atin ni Lord, hindi pala automatic na makikita mo kagad yung kaganapan. Sa buhay ko, 8 years yung hinintay bago ko na-realize na totoo pala tong life verse ko. Let your light shine among people. Well, sobra po akong blessed na ginagamit po ng Diyos yung somehow mga pagkakamali ko na maging kapiranggot na ilaw para sa buhay ng iba. Sobra po akong blessed doon. More than yun sa amount ng perang pwede kong kitain o kinikita. Iba-iba po. Iba yung wealth na binigay ni Lord sa buhay ko, Pastor. Amen. Dati ang target ko lang na wealth, etong amount na milyon na to. Etong ganitong amount ng milyon na to. Oo. Pero yung pinakita sa akin at binigay ng Diyos na wealth talaga sa buhay ko, yun yung wealth na hindi ko hiniling. Amen. Na sobra-sobra pa pala. Kaya glory to God talaga doon, Pastor. Ay, meron lang, Brother Arvin, how can yung mga magninegosyo, mga kasing edad mo, kagagraduate pa lamang, at gustong magtayo ng business, paano mapoprotektahan yung intellectual rights? Okay, Pastor. Yung sa intellectual rights, technical po na bagay. Pero ito po nakita ko sa nangyayari din. Ang ate ko, sobrang matalino. So, talagang saludo po ako dyan. Kahit isang beses, di ako nanalo ng chess dito sa ate ko eh. Labanan mo si Minister Boy. Ay, ibig ko sabihin, Amen. yung problema natin ngayon, masyado tayo nag-overthink sa maraming bagay. Isip tayo ng isip kung paano pe-perfectuhin. Ganon din po ako noon, yung una kong 3 kumpanya. Isip ako ng isip, plano ako ng plano kung paano maging matagumpay ito. Pero yung una kong naging matagumpay na negosyo, yung negosyong hindi ko gano'ng pinag-isipan, hindi ko gano'ng in-overthink, talagang tinas ko lang kay Lord. Although magtatrabaho pa rin tayo ng matindi, syempre. Hindi ko na sinabing pababayaan. Tatrabahuin pa rin natin. Pero kapag dumating na tayo sa punto na isip na lang tayo ng isip, para sa akin kasalanan na yun eh. Binibigay mo na sa sarili mo yung yung resulta ng gusto mo mangyari. Hindi, yung resulta na kay Lord pa rin. Amen, amen. Meron akong experience sa iyo eh. Yes, Pastor. Ito kaya ko nabanggit kasi yung intellectual rights. Minsan kasi meron kang idea o meron kang invention, then all of a sudden hindi ma-aprobahan, then biglang ibang tao aprobado, so on and so forth. Meron kasing nakasyaran din ako siguro almost 2 decades ago. Siya yung nag-imbento nung yung sugar cane na magiging juice kasi kaya lang hindi siya na-aprobahan kasi for whatever reason. Kasi 'di ba yung mga ibang mga soft drinks ay puro asukal. So, ang inimbento niya yung magandang asukal sa sugar cane, yung machine. Kaya lang hindi na-aprobahan, pero iba na ang mga gumagamit. So, hindi ko na sabihin kung sinong tao yon. Kasi siya, si Brother Arvin, siguro 5 years, 7 years, or 8 years ago, nakita niya na yung mga sasakyan ng mga tao dito sa atin sa Pilipinas nakaparada sa kalye, walang garahe. So nag-iisip ngayon siya ng kanyang maiimbento. Mahilig kasi siyang mag-imbento eh. So pinakita niya sa akin yung kanyang invention. Ito yung instant garahe. Would you like to share the instant garahe?
Thank you dun sa pag-alala nun, Pastor. Actually, baka sa totoong buhay, nagulat ako kay Brother Arvin. Then, nung pinakita niya sa akin yon, siyempre iisipin natin kung sino yung magpipinas. Pero ganun pala niya ako kakilala na marami akong pera. Kaya nagulat ako nung pupuhunanan na. Sabi ko, Brother Arvin, wala akong kanya pera. Kwento. Opo. Ayun po yung istorya ng buhay ko, stage ng buhay ko, Pastor, na naghahanap ako ng, yung inventions company yung tinatako, Pastor. So, ano yun hanap ng pera. So, to make the story short po, kapag kasi hindi mo naprotektahan yung mga invention mo nga, it's either kukunin lang din ng iba yan, at ma-etsepwera ka, at wala ka sa kwento, palyado ka. So, isa yan, Pastor, sa binigay ko kay Lord na tinanggap ko na hindi ko pa panahon. Yun yung gusto kong puntiryahin na galing ko, Pastor, noong panahon na yun. Pero hindi ko pa yung panahon. Hindi ko sasabihin kung ano yung invention niya ng instant garahe kasi baka mamaya gayahin nyo eh. Nasa kanya na yun. Pero pwede ko naman sabihin, di ba? Opo, parang Pastor. instant garahe, meron pa siyang prototype ba ang tawag? Opo, Pastor. Pinakita niya sa akin, instant garahe. Kasi yung mga sasakyan, nakaparada sa kalye, nasisira, naaarawan, meron siyang na prototype na invention na magiging garahe. Kaya lang, ang puhunan, medyo malaki. Sa tingin ko nung panahon na yun, parang gusto niya ako kasosyo. Pero hindi naman ganun kalaki yung pera ko, kaya nagulat ako. Kala ko, mga libo lang, yung pala, mga milyones pala to. Pero, instant to. Ayoko na sabihin, basta instant garahe na pag pinindot mo, magkakaroon ka ng garahe na nasa kalye yung sasakyan mo, pero hindi makaka-apekto sa hindi makaka-obstruct. Oo? Opo, kaya ako lumapit sa inyo nung, Pastor, kasi kagagaling ko lang sa mga politiko nung time na yon. At yung isa kong invention, nung sa kanila ko binahagi, okay naman lahat, kinuha nila. Wala na ako. Yun yung aral ko nun. Kaya linapit ko, sa mga taong pagkakatiwalaan ko, Pastor, isa kayo doon. Kaso, yung time na kay Lord, Pastor, inarealize ko na, kung hindi ko pa panahon, okay lang. Dito muna ako sa bagay na, ito yung binigay sa akin ni Lord. Ginalingan na lang namin doon sa kung anong meron kami, Pastor. Yun nga, t-shirt. Imbis na sa garahe ng kotse, yung bino-workout namin, t-shirt na tungkol sa kotse. Na kahit sino kayang gawin, Pastor. Pero, pag si Lord na nag-bless sa'yo, kahit anong gawin mo, kahit di mo galingan kung tutusin, mabibless ka. Yun po yung binigay ng Diyos sa buhay ko, Pastor. Amen. Simple lang. Amen. T-shirt lang. Pero may touch ni Lord kaya ganun, Pastor. Oo, alam ko sa mga ang tawag doon, exhibition o show, anong tawag doon? Car show po. Car show. Kailan ba ang pakatapos na siguro ng COVID, ano? Opo, Pastor, kung tutusin, blessing din tong sa istorya ko, Pastor, yung nangyari ngayon. Kasi alam nyo ba, Pastor, muntik na kaming kumuha ng pwesto sa Mega Mall, Pastor. Noong December lang po, Kung kumuha pala kami doon, malamang lugi, bankrupt na kami ngayon, Pastor. Kaya yung may mga panahon na kala natin problema, pero hindi Protected. Minsan, kadalasan prinotektahan pa pala tayo sa pwedeng mas masamang mangyari. Amen ako dyan. Yun po yung sa akin, Pastor. Amen. Alam mo, kulang yung oras sa bawat tigisa sa kanila Pero, alam ko na si Sister Tire, sabi niya kanina, ang kanyang heart's desire, yung kanyang mga angkan, madala kay Lord. Alam niyo ba na hindi lamang sa prayer meeting nila, nakarating pa sa malayong dako. Panootin natin itong mga outreaches na nabuksan, anak ng Quezon City at ginamit yung ating kapatid. Sige, tignan nyo mga kapatid. Brother Dudes, kasama ka rin dito Yan, ito yung ating outreach. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Salamat sa pagpapala ng Panginoon, sa pagbubukas po ng Bicol Outreach. Sa pamagitan din po ng paggamit ng ating kapatid na kasama ko pong nag-open doon, kasama sila Pastor si Sister Lines, na ngayon po na kay Lord na yon. Nag-start po yung Bicol Outreach ng March 2012, nung unang punta po namin nila Pastor doon. Yun po. Nung una po, 3 lang yung prayer meeting. Tapos, nadagdagan na, naging 5, naging 8.
Tapos next year, after 1 year, nakarating na rin po ng Masbate sa pamamagitan po ni Sister Rita. Kasi po, may kamag-anak ako na kamag-anak niya rin. Kaya po nakarating ng Masbate. Yan po sa Masbate na po yan. Yun po. Yan. Tapos nakarating na rin po sa kamag-anakan ni Brother Sandy dahil naging worker po dun si Brother Sandy. At ngayon po, nakarating na rin sa kamag-anakan din po ni Minister Jerry. Yan. Yung mga prayer meeting po doon. Kaya madami na pong prayer meeting, nasa 13 na. At sa Masbate po, merong madadagdagan pa rin po. Yan. Tapos nakapag-open din evangelization doon sa Misibis. Yung sa kay Brother Bernie Caramba. Yan. Ang nakakatawa po dyan nung unang taon, Pastor, di po ba yung ilog, umahon siya? Bumagyo. Apo. Tapos yung pinagpe-prayer meetingan natin ay bumaha. Bumabaha sige po. nga, sister, ano ba Yan. nangyari dyan? After 2 years po, thank you Lord kasi nagkaroon na po ng riprap. Riprap. Aha, yung ilog, yan po yan, kinatatayuan nila. Nagkaroon ng kabuhayan yung mga nakatira dyan. Tapos yung ilog, na-bless po ni Lord ng buhanging walang tigil. Ayun. Na araw-araw, yun na po yung naging hanap buhay ng mga tao doon mula nung bumagyo doon ng malakas. Natumba po yung lahat ng kopra na ginagawa nilang hanap buhay. Ngayon, halos po lahat doon ang trabaho ay yung magbuhangin at saka meron na rin po silang gawaan ng hollow block. Yung buhangin galing sa bundok. Balita ko, sister, meron ka daw diyang biniling resort. Ay, gagawing resort pala? Ano ba yan? Biniling resort? Gagawing resort? Ayun, thank you Lord po. Hindi pa naman po resort. Si Lord pa po ang magpapagawa ng resort. Di ba may milagro nagkaroon ng kalye? Ginagawa na rin po yung daan. Nung una po hindi kami makapunta pero nito napupuntahan na rin kaya lang tricycle po muna. Pero yung daan dahil si Robledo yung Vice President di po ba sa Bicol? May mga project daw po si Vice President na kasama yung pagpapagawa ng namin mga doon, daan. grabe, ang gaganda ng kalye, ang lalaki. Dati, dumadaan tayo doon, yung mga manggagawa, di ba, minsan, pagtakbo mo sa bundok, putol. Tapos nakakatakot. Ngayon, parang wala nang putol. Ang lawak. Tsaka lahat po ng may prayer meeting, talaga pong nakita po namin yung pagpapala ni Lord. Lumaki po yung bahay, yung mga bubong, nagkabubong po yung mga siraang bubong. Tapos lahat po talaga ng daan, Pastor, nagawa na po lahat. Napunta nga kami doon nung nakaraan. Grabe, ang lawak nun. Pati bundok, may simento. Hindi, totoo, yung may shortcut. Dun sa lalo na doon sa may kamag-anak mo yung dating kubo, di ba? Ngayon, sila na namamahala ba doon sa buhanginan? Sila na po yung may buhanginan doon. Wow. Hollow block po pala. Yung amen. Tito Berting ko po, sa kanya lahat dumadaan yung truck ng nagkukuha ng buhangin at saka graba. Kaya lahat po may sa kanya. May toll. May parang gate pass po. Gate pass, oo. Kasi property niya yun nandun. Ayun, Dudes, ano sa palagay mo? Opo, napakagandang outreach ang Bicol. Sa mga susunod pang panahon, God willing, marami pa ang... Na-assign ka na doon? Opo, Pastor, na-assign na rin po. Actually, first time pong nag-drive, bagamat kasama ko si Minister Arnold. Magaling mag-drive yun? Opo, sinubukan ko lang po na kayanin mag-isa. Sabi ko sa iyo, magaling mag-drive eh. Hindi, sa tingin ko po kasi hindi, kasi ikaw lang nag-drive. Opo, yung ano po kasi pagdating sa puyatan, parang mas kaya ng katawan ko yung puyat. Kasi mahirap mag-drive ng inaantok. Bagamat pwede naman magpahinga. Pero salamat sa Diyos. Dahil yung outreach natin sa Bicol, nananatili hanggang ngayon. Amen. Meron naman rest. May rest area. Be still, Kaya pagka kami nandun, talagang marami kaming pahinga bago bumiyahe. Isang araw, dito ang prayer meetings, tutulog, pagising, isang araw. Di ba yun ang mga magandang pamamaraan, Sister Tere? Hihinto muna tayo sa Sorsogon, sa kapatid ni Sister Lines, tapos punta po ng Huban, isang araw doon, tapos punta po ng Masbate, Masbate, tatawid ng dagat. Naku, ang ganda doon nung Dudes, yung
Pink Beach? Doon ba sa yun? Pink Beats. Oo. Si Diba? ano pong kasama namin noon, si Brother Toto. Nung Oo. nagpunta po Hindi, kami. tayo nakapunta rin tayo doon sa Pink Beach. Doon nakapunta ka doon? Hindi. Hindi po. Shane, question daw ni Sister Ria. Yan, sige. Question from the audience. Meron pala tayo. Sige. Ang question ko lang kay Shane, kasi dalaga pa siya, nag-volunteer na siya para sa CSM, Comfy Singles Ministry. Nung nagkaroon siya ng trabaho, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng anak, mas naging active pa siya. So, ano ang nag-drive? Kasi karamihan pagka naging ganun na, mas dumoble yung kabisihan, nakakalimutan na nila yung ano yung gawain kay Lord. Bakit ikaw, kung kailan naging dumami ang mga responsibilities mo, mas lalo kang naging nag-serve kay Lord? Ayan. Ayan. Sasagutin ko po yan, Ninang, pero sasabihin ko muna yung word ko. Bakit ako nag-CSM? Nung umpisa po talaga, feeling ko, hindi po talaga ako qualified. Pero alam niyo po ba, kaninang umaga, yung devotion ko is yung word ko nung tinawag ako ni Lord para maglingkod sa Kanya bilang volunteer. Basahin ko lang po, ha? Para rin po kasi ito sa mga kabataan. Actually, pareho kami ng word ni Sister Jam sa... Ayan, hold on. Sorry. Nagte-take time, sorry. Sa Jeremiah 1 po. Pero yung sabi po doon na parang parang yung tanong niya po kasi is, bakit po ako, bata po ako, ano pong sasabihin ko? Pero okay. ang sabi po sa kanya ni Lord na, huwag kang mag-alala sa kung ano sasabihin mo at huwag kang mag-alala kung bata ka pa. Kasi ako ang magbibigay sa iyo ng salita na sasabihin mo para mahayag yung kaluwalhatian ko. So kanina yun din po yung binigay ni Lord. And ayun nga po, thank you Lord kasi alam ko na dati nung dalaga ako, marami akong oras, maraming energy. Pero ngayon na may asawa na ako at merong anak na isa pero parang tatlo, si Lord minsan po talaga nakakapagod physically, pero ang lagi pong pinapaalala sa akin ni Lord is sa Kanya nagmumula lahat ng bagay. Kaya wala po akong maibabalik sa Kanya, kundi yun talagang kaunti lang naman ang hinihingi ni Lord sa akin kumpara sa lahat-lahat ng biyaya na binigay niya. Kaya yun po yun. Amen. Siguro dahil sa baka may part 2 pa to, part 3. Any final message sa mga kapatiran natin? Umpisaan natin kay Brother Wally na alam kong the Lord has given you the wisdom para sa iyong pang-araw-araw na kabuhayan. Final word. Sige po. Thank you, Lord, for the opportunity. Ipapasalamat po sa Panginoon dahil yun nga po, sobrang laki po ng mga blessings na na-receive ko recently. Kasi yun nga po, parang nakwento ko sa isang post ko lang po sa Facebook the other day na just when most of everybody parang nag-regress yung mga buhay nila, yung business, yung ganun-ganun. Ako, naging baliktad. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung opportunity laging binibigay sa atin. So, it's just a matter of us recognizing it and kumbaga, gagamitin natin yung pinagkalob sa atin ni Lord na mga gifts para mag-glorify siya. So, thankful ako for that. And siguro sa mga kapatiran, panalangin ko para sa inyo na yung family nyo tsaka yung kayo mismo ay maging laging healthy, safe, tsaka of course happy and may harmony within your family. So thankful ako na ito despite 'di ba yung nangyari nga, we are still able to receive the word of God because of ito nga yung program na Good Morning Jesus. So salamat kasi everyday may source of inspiration and meron tayong laging kumbaga we look forward to another day na alam natin mabibless tayo kasi si Lord laging meron reminders for us through the messages na sinishare ng bawat isa dito sa community natin. So maraming salamat kay Lord for that particular Amen. So kung ang tingin ng mga iba ay sa situation ay regress, pero sa mga anak ni Lord, there is progress. Brother?
Ay, yun din po yung gusto kong bigay na emphasis sa ating mga kapatiran, lalo na tayo mga anak ng Diyos na naniniwala talaga sa kapangyarihan ng Diyos, na may magandang bagay na makikita tayo sa mga nangyari ngayon. Although, ang kitang-kita natin yung mga pangit na nangyari, pero merong parte dito na maganda sa buhay nyo kung pato nangyari. At sikapin po natin at panalangin natin na makita nyo yun, mga kapatid. Gaya rin ng, ako nakita ko yung kagandahan ng nangyaring to. At alam ko sa bawat isa, may ganun ding parte yan sa istorya nyo, sa nangyari ngayon. Kaya, pagtapos na ito, glory to God pa rin ang mababanggit natin. Yun po sa akin, Pastor. Amen. Yung God's perspective, kahit anong situation. And God is in full control. He is sovereign. We are limited, but sa mga anak ni Lord, there is always a special favor. Sister Shane. Ayun, actually, yun po yung sasabihin ko, Pastor. Copy ano tawag doon? Copy paste. Okay. Opo. Siguro, yun po yung i-emphasize lang po natin, COVID or non-COVID, the Lord is on the throne and His sovereignty rules over all. Amen. Sister Tere. Amen. Copy-paste din po. Sakaraya 4:6. Amen. Apo, na tunay talaga na COVID or hindi COVID, ano man sitwasyon natin, pinagdadaanan, ano man po yung tulad ko, kahit single mom, may asawa ka, wala, basta si Lord po talaga, dahil di ba sabi nga po sa Karaya 4:6, ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kung hindi sa tulong at espiritu lamang ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala, gawin natin kung ano po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, at manatili po tayo at ang salita niya manatili sa akin. Tunay po at tsak, mga kapatid, na ang lahat ng ating kahilingan ay pagkakaloob ng Panginoon. Thank you. Amen, Brother Dudes, sa final blessing. Thank you, Lord. Thank you, mga kapatid. Ganun po, Pastor. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Closing prayer. Opo. Sige po, mananalangin tayo, mga kapatid. Dakila naming Ama sa langit, napakabuti po ninyo sapagkat muli binigyan mo po kami ng magandang umaga na ito upang kami po ay muli makapagbigay papuri, luwalhati sa inyo. At salamat po dahil naririto ang pamilya ng Orubia at Sanyosa. Salamat po sa pag-i-inspire mo po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa kanilang masayang paglilingkod sa inyo, sa mga blessings na tinatamasa. At ganun din po sa lahat ng mga pamilya na naglilingkod sa inyo, especially po ang Comfy family. Thank you so much, Lord, sa iyong mga salita. At muli po, lahat ng luwalhati, papuri ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless. Thank you, Lord.